day, everyone! Today, we are honored to introduce Ma'am Grace E. Bulawan, LPT, a passionate and dedicated teacher. Ma'am Grace graduated from Philippine Normal University, South Luzon in the academic year of 2014 to 2015 with a degree in Bachelor of Elementary Education, specializing in General Education. She became a licensed professional teacher in 2019, and since then, she has been actively serving the education sector. She has gained 5 years of valuable teaching experience in the private school setting, particularly at CSET Christian School Incorporated. Currently, she is continuing her journey in the public school system and is now teaching at San Rafael Elementary School, where she has been serving for 3 weeks and counting under the Department of Education. Let us all welcome Ma'am Grace, and we look forward to hearing her insight, experience, and words of inspirations as a professional educator. What grade level are you currently teaching? I am currently teaching as a kindergarten teacher sa San Rafael Elementary School, and ako ay newly hired teacher pa lamang. So, yun. So, ma'am, how do you usually start your day in the classroom? So, every day, syempre preliminaries tayo, nandyan ang prayer, magsising sila, kailangan nila yun palagi. And ang kindergarten ay everyday nag-flag ceremony sa loob ng classroom kasi kailangan nilang ma-master yun kasi bago pa lang yun sa kanila, at hindi lahat ng naka-enroll sa kindergarten ay dumaan sa daycare. So yung iba dong bata ay bago pa lang sa kanila yun, at kailangan habang sila ay nasa kindergarten pa lang, nasisimula na sa kanila yun para pag sinama mo sila sa bawat grade level, nakakasabay sila. Kasi dapat talaga, pag nasa kindergarten pa lang, simula na. So, yun ang aming preliminaries. Tapos, kailangan, nandun yung mga kanta, may i-insert mo dun yung weather. Kailangan malaman nila na may iba't ibang panahon. Tapos, dadaanin mo din sa kanta yung malaman nila kung anong day, yung mga days of the week, nandun yun, kasama yun dun. Pero kung sasabihin mo yun sa kanila ng personal, hindi kanila iintindihin. Kaya kailangan daanin mo sa kanta, may action-action na mga songs, para akala nila, nag-enjoy lang sila, pero hindi nila alam, may learning yun sa kanila. Tapos, syempre yung exercise, kasama din yun palagi, bukod sa para mapagod sila, dahil medyo mataas ang energy, kailangan ma-release nila dun yung energy nila, mailabas nila yun. Kasi kung hindi mo sila kapag-exercise yun, hindi yan titigil ka, ikot-ikot, hindi ka masyadong mapapakinggan kapag mag-start na kayo. So, yun yung aming mga preliminaries. Tapos, syempre, kukumustahin mo sila para mas malaman mo yung sitwasyon nila sa bahay. Tatanungin mo kung kumain, kasi minsan may bata dyan kumain. Tapos, pwede mo rin tanungin, ano yung kinakain nyo pag ganito, pag ganyan, para malalaman mo yung ano ng bata. Maiintindihan mo siya kung bakit gano'n ang behavior niya sa loob ng classroom. Kasi kailangan mo yun, kailangan ay natatouch mo talaga yung life niya. Kasi mga bata, no filter yan, lalo na yung mga kinder. Pag sinabi niyan, ma'am, walang ulam sa bahay, wala talaga yan. Kasi hindi pa sila nahihiyang magsabi niyan. At yun yung maganda kasi dun mo talaga sila nakikilala. So, dun, ganun ang mga panimulang namin sa classroom. Kailangan iset mo yung mood niya bago mag-proceed sa lesson. So, yun. Thank you po. Next question. Ma'am, based on your experience po, what teaching strategies do you find most effective for students in terms of their needs and interests? Ang pinaka-effective na ginagawa ko sa kanila is yung yung mga interactive activities na halimbawa sa namin, yung aming ginawa last week, yung sa kinder, meron kaming lesson na yung ima-match nila, kailangan ma-identify nila yung kamatch ng isang bagay, ganyan. Hindi sa kanila effective yung printed materials na i-explain mo lang yung ganito, alin ba dito ang kaparehas nito, ganyan, hindi. Kailangan meron kang malaking printed na naka-type papel, tapos bibigyan mo sila ng instruction na i-explain mo sa kanila yung kaparehas o hindi kaparehas, ganyan. Pagkatapos kailangan meron kayong magandang interaction. Gusto nila magdidikit sila, gusto nila kukuha, magdidikit, maglalaro, ganyan. So dapat ang ginagawa ay yun nga,
kailangan pupunta sila sa unahan, ima-match-match nila. Ganun yung pinaka-effective dun sa mga estudyante ko. Kasi yung mga paggagawin mo sila, pagbigay mo ng puro printed materials, puro sila tanong, ganyan. At saka mas naiintindihan nila kapag ginagawa nila, kaysa yung ituturo mo tapos akala nila, ay, gagawin. Hindi, kasi mga bata, mas gusto nilang hahawakan, ididikit, tatanggalin, hahanapin yung kaparehas, hindi sa papel. Yun yung para sa akin na iba-iba naman kasi ng learning ang mga bata. So, yun. So, thank you po. Okay. So, ma'am, how do you ensure that all students feel included in your classroom? Okay, bilang isang guro, kailangan mo talagang iparamdam sa kanila na included sila. Na wala kang paborito, ay ito si marunong na to, ito lagi ang tatawagin ko para tama agad yung sagot. Hindi ganon. Mas kailangan mong pagpukusan yung batang alam mong hindi masyadong nakakasabay. At mapapapil mo naman sa kanila na sila ay included sa pag-draw ng questions. May bata kasi na gusto niya sa lagi. Meron ng batang hindi. Ang dapat mong gawin, lahat mo sila tatanungin. Kasi ganun ang gawa ko sa, kasi 11 lang naman yung students. Pag nagtanong ako, minimake sure ko na lahat sila ay makakasagot. Kasi kapag may hindi ka na tawag dyan sa kinder, mapipil nila na, ay ayaw sa akin. Lalo na may mga bata na iba't ibang sitwasyon sa bahay. May laging napapagalitan. Kaya feeling nila neglected sila. Kaya sa classroom, kailangan ipapil mo sa kanila na hindi sila neglected, na welcome sila. Yun ang kailangan mong iparamdam lagi, lalo ng pagmamahal. Hindi lang naman sa kindergarten, sa lahat naman ng level ng mga bawat grade level ng mga bata. Kailangan mo iparamdam sa kanila na included sila sa magmagitan ng activities, lalo na pag group activities, mas napapakita nila doon. So kailangan meron kayong group activities kasi may mga bata na magaling sa art, may hindi naman kagalingan sa art. So yung magaling sa art, pag doon ang activity nila, doon sila mag-shine. Feel included sila doon. May bata naman na magaling sa oral. Kapag lagi mo siyang matatawag, feel included niya yun. Kasi lagi ako tinatawag, ma'am, makapag-speak up ako, yun ang strength niya. So, yun. How do you balance curriculum standards with the need to personalize instruction for diverse learners? Balancing curriculum standard with personalized instruction for diverse learners requires a thoughtful and strategic approach. So, meron tayong iba't ibang personalized strategies, iba't ibang approach, pero ang kaunahan natin dapat malaman dyan is yung to understand the curriculum standards. Yung ano ba yung mga kailangan ma-meet ng bawat grade level sa isang sa buong school year. Tapos, bago naman natin paano naman natin ma-achieve yun? Eh, syempre, kailangan natin silang i-assess, i-diagnose natin kung saan sila komportable when it comes to learning. Kasi diba, iba-iba nga sila ng learning, at tayo bilang isang guro, tayo ang mag-a-adjust sa learning nila. May magaling sa, halimbawa sa mathematics, may magaling sa mahabang formula. Yung isa naman, mas magaling kapag mas madali ang process, pero same naman yung magiging answer. So, parehas mo yun sa kanilang iaano. Hindi sila yung mag-a-adjust sa'yo na, ito na ituturo kong formula, kasi ito yung gusto ko, ito yung alam ko. Mas nadadalian yung isa sa ibang process, pero same ng result. Kailangan parehas mo yun ituturo. So, yun ang para sa akin. Kaya mo ma-assess and kailangan mo ma-diagnose sila, and sa personalized naman, para ma-balance is yung differentiated instruction na tinatawag. Yung mga guro ay gumagamit ng iba't ibang datas and instruction to modify the curriculum and teaching methods to meet the diverse needs of the learners. And kasama dun sa mga differentiated instructions na yon ay yung pagbibigay ng iba't ibang level ng teaching methods na magagamit using yung mga sa sensory motor, sa mga ganon, lalo sa kindergarten, and ang iba pa dun is yung technology and integration para sa
kanila. Kasi yung technology integration is nagagamit yun ay sa mga group activities, mga ganyan. So, yun, ang para sa akin, doon nababalance yung standard ng curriculum and yung personalized na ng guro. Yung personalized instruction ng guro sa paggamit ng technology integration at saka sa mga differentiated instructions. So, yun. Okay. So ma'am, can you share an example of how student voice or choice has influenced your instructional planning? Ang example ng ganyan sa kindergarten, meron kaming different corners. May numeracy corner, may literacy corner, tapos meron silang, may play sila na parang doon ang kanilang playground. Hindi naman totally playground, pero may mga toys sila doon. Mga educational toys, may mga puzzle, iba-iba. Meron din silang, may car sila, may pwede silang laruan. At yun yung mga, doon nila na-express yung kanilang freedom to choose. Kung anong activity yung gusto nilang gawin. Hindi naman kasi ibig sabihin yung bata ay nandun sa, sa parang sa play corner ay naglalaro lang sila ng mga kung ano doon. Siguro sa kanila bilang bata, naglalaro lang sila, pero hindi pa nila alam na yung pinipili nilang laruan doon is nagkakaroon sila ng voice to choose bilang isang bata. Doon na na-express nila yun. May bata na kukuha ay gusto niya yung mga umaandar. Kasi gusto, magaling siya sa mga motor skills, yun ang strength niya. May bata naman na ang gusto ay yung nagbibuild ng puzzle, ganyan. So, mas siya sa thinking, kasi yun ang gusto niya. Doon siya na-challenge. May bata naman na gusto mag-color, kasi magaling siya sa art, doon yun na-express. So, yun ang mga, doon na-express ng bata yung kanilang freedom to choose activities. Pero hindi naman dahil naglalaro lang sila, hindi mo na, pagkatapos nun okay na. Hindi. Pagkatapos, may time lang sila, meron silang, playtime kasi sa kinder, meron talaga silang time na ganyan. Meron kaming nap time, may play indoor, may play outdoor. So, pagkatapos nun, palagi mong tatanungin, anong nilaruan mo kanina? May ganito, nilaro ko. Ko yung mga puzzle. Meron din naman bata na magsosort yan ng mga colors. Iba-iba yung kanilang ginagawa at yun yung bilang isang guro, i-observe mo yun. Ganito ang gusto niya. Dito siya magaling. Ito yung hindi niya. In that way, yun yung freedom nila to choose the activity na gusto nila. Yun yung way na na-express nila yung kanilang sarili. At napaka-importante nun kasi may mga bata na they don't know how to express themselves. Kaya dapat, pag kindergarten pa lang, meron na silang freedom to choose para habang lumalaki sila, nagiging guide nila yun na okay lang pala na i-express yung gusto ko. Okay lang pala na laruan ko to. Wala palang masama. Okay lang pala na ito yung gagamitin ko. Okay lang pala na ganyan. Hindi yung, ito lang lalaruan mo kailangan mga blocks ang lalaruin nyo, hindi nyo pwedeng gamitin yung ganyan. No, kasi binablock mo na dun yung freedom niya to choose kung anong gusto niya. At nagiging hindrance yun habang lumalaki. Kasi, di ba yung bata, yung utak niya, wala pang masyadong naman. Pag blinak mo na kaagad yun, magkakaroon na lagi siya ng inhibitions to do this. So, dapat may freedom sila to express this. So, yun. Thank you po. Ma'am, in what ways do you assess students' growth beyond traditional tests or grades? Okay, as a kinder teacher, ang assessment nila is in a daily basis. Yun pwede mong gawin yun in a daily basis sa ginagawa nila. Pwede rin sa portfolio assessment nila, natin yung ma-assess yung mga collect ng kanilang mga activities. Kasi sa simula, makikita mo yan. Guri-guri color. Tapos, syempre, dapat i-correct mo yun. I-correct mo sila. The following day, tingnan mo kung may improvement. Hindi dapat walang yung, kung ano siya nung first day, dapat nag-i-improve. Hindi pwedeng ganun lang siya palagi. Kailangan kapag, halimbawa, lagpas-lagpas yung color niya, correct mo agad siya. Tapos, pag nakita mo, at the end of the week, kailangan may improvement. So, yun yung sa portfolio nila. Tapos, pwede mo rin namang gawin na magtatanong ka sa parents na,
Si ano po ba, sa bahay nung una, di ba? Ganito yan sa bahay, ma'am, ganyan, kwento-kwento yan. Syempre sa school, tuturuan mo na ng ibang ano yan, ng manners, ganyan, mga dapat gawin. Like halimbawa yung simpleng pag-mamano, pag-uupo. Kailangan itatanong mo yan. Next week, itatanong mo din sa parents. Si ano po ba nag-uupo na nagaganyan? Minsan naman magkukusa yung parents, ma'am, si ano, pag-uwi ay namumupo na ganyan. Eh, di meron na yung improvement. May ma-assess mo na doon yung ano nila. So, bali may portfolio, meron na sa daily activities nila, tapos pwede mo tanong sa parents, pwede rin naman yung sa self mo, i-assess mo yung bata. Nung una, ganito siya mag-behave. Yung sa behave based on behavioral. Nung una, hindi ko siya masaway. Pero pag napagalitan mo, kailangan kasi sa kindergarten, kailangan sinasabi mo pala na gusto bang magalit si ma'am. Takot na sila dun sa kanila. Hindi mo kailangan ipakita na galit ka. Kailangan yung word pa lang na gusto niya bang magalit si ma'am. Dun pa lang, alam na nila, hindi pwedeng magalit si ma'am kasi matatakot ka. Hindi naman dahil takot sa iyo yung bata, pero dahil discipline sila. So, yun, ma-assess mo din yun sa behaviors nila. So, yun. Thank you po, ma'am. So, for next question, ma'am. So, what role does student feedback play in shaping your differentiated strategies? Okay, yung feedback ng student ay napakahalaga nun bilang isang guro, lalo na sa akin, sa kindergarten, nagsisimula pa lang sila. Part din kasi yun ng parang assessment ko sa student, kung saan sila mas madaling natututo. Like, for example, yung printed na ibibigay ko sa kanila na mag-trace sila. Yung iba naka-experience na niya sa daycare, sa kanila madali na yun. Bored na sila doon. Ayaw na nilang gawin yun. Meron namang iba na madali ngayon sa kanila kasi bago pa lang sa kanila. Pero kung palagi mo silang bibigyan, maboboard sila. Hindi na sila interesado. So the next thing na gawin mo is, huwag mo na sa kanila ipatrace, ipagaya mo sa kanila yun. Kasi bukod sa dapat matutunan nila yun, challenging yun sa kanila eh. Kaya kasi 'di ba, yung learning should be challenging and fun. Challenging sa kanila pero masaya yun kasi sasabihin mo sa kanila, kailangan tuwid yan ha. Kailangan walang lalagpas sa linya. Kapag may lumalagpas na, may nalagpas na. Ganyan. Alam mo, interesado sila. Kasi hindi talaga nila ilalagpas yun eh. Parang sila pag may ilalagpas na guhit sa linya. Tapos bukod pa doon, halimbawa binigyan ko sila ng mga printed na i-color nila. Ayan. Iko-color nila yon pero hindi palaging dapat ang ibibigay mo sa kanila ay yung printed na perfect, yung pagka-drawing, ganyan. Minsan, napapansin ko parang, ayaw na nila, ay, magko-color na naman. May mga ganong feedback yan, yung mga bata, color na naman, mama, ang dami niyang ganyan. Pero, gawin mo ko, meron silang, may isang notebook talagang kila. Collect mo, ipapasa mo na maayos yung notebook. Tapos, magdo-drawing ka doon. Same lang din yung sa, sa printed mo. Pero ikaw nga nag-drawing sa notebook nila. Gagawin nila yon. Kasi interesado sila. Kasi ikaw yung gumawa nun. May touch ng teacher. So yun. Dun ko na yung feedback nila na, hindi, mas gusto pala nila yung parang pag ginagawa ko, may ko sa kanila. Unlike ng mga printed lang na gusto nilang kulayan. Mas gusto nila na ako yung magdo-drawing sa notebook nila. So yun. Doon ko naiipasok yung feedback nila. At bilang isang guro ay syempre mag-a-adapt tayo sa gusto nila kasi mas magaan yung learning nila doon, mas mabilis. Mas makukuha mo yung interest nila. So doon tayo sa laging interesado yung mga bata. Kasi pag interesado sila talaga, willing to learn yan. At doon mo malalaman naman kung may learning kapag ginawa nila ng tama. Thank you po. Ma'am, how do you ensure equity while differentiating instruction for students with varying backgrounds and abilities? Ayan. So, na-ensure natin na yung mga estudyante natin ay included sa ating differentiated instruction. Siguro magbigay na lang ako ng example. Halimbawa, nagtatanong kindergarten na magtatanong ka na magbigay ng prutas, gulay, ganyan. Magbigay kayo ng fruits. Siyempre, unahan sila. Ma'am, saging. Sige, prutas. O, vegetables naman, gulay. May magbibigay dyan na isang bata. Ma'am, saging. Paano mo maipapil sa kanya
na included siya. Kasi, iba-ibang pinanggalingan niya na background. May bata na ang pinanggalingang background ng pamilya, ang saging ay prutas lang. Merong pamilya na ang saging ay inuulam. So, kailangan ipapil mo yun sa kanya na parehas yung tama. Kasi may ibang bata yun, bakit naging vegetable? Yun din naman ang vegetable, ulam, ganyan. Siyempre, magtataka yung bata, sa amin inuulam yung saging Sa kanila pala, hindi. Kailangan i-recognize mo yan na, kumakain ka ng bananas, your vegetable. Oh, very good, ganyan. I-recognize mo yun na, para maramdaman niya na, yun pala talaga ay okay. Hindi pala nakakahiyang sabihin yun. Yun kasi, di ba, magkaiba ng background. Tapos, bukod doon, kasi ang pwede pang gawin ay sa group activities. Lalo may mga bata, minsan may iba-iba ang abilidad nila, kung saan sila magaling. Kaya, pag mag-group activity, hindi palaging yung isa ang leader. Kasi ito yung nag-excel sa klase, ito laging leader. Hindi. Bawat, kahit siguro, sa iba't ibang subject or sa iba't ibang lesson, kailangan bawat estudyante mo, alam mo yung abilities nila at dapat lahat yun ay mapapapil mo sa kanila na maglilid sila. Kailangan maipakita nila yung galing nila, kung ano yung abilidad na meron sila. Hindi yung isa lang palagi. Kaya sa group activity, hindi palagi yung mga leader. Kapag itong activity na to ay magaling itong isang ito, alam ko ito yung niya, dito siya nang mag-excel. Siya yung gagawin mong leader. Kasi ma-express niya yun. At may influence din yung iba niyang kaklase na hindi ganun, hindi masyadong sa ganung abilities. May ituro niya yun. Kasi pag yung bata, yun ang strength niya. Ituturo niya yun sa mga kaklase niya. Kaya maganda yung gawin ay sa group activity. So, yun. Yung para sa akin na yung kanyang lang background and abilities ay na-ensure natin na included sila palagi. Thank you. Okay, ma'am, for your next questions, have you noticed any changes in student behavior or motivation in using differentiated instruction? Oo naman, yan ay, lalo na ang kakapasukan pa lang. Tulad sa akin yung kindergarten ko, nung unang week, magulo pa talaga yan. Pero wala sa kanilang umiyak. Kasi syempre, takot sila sa akin, naka-red lipstick ako Kaya, ang unang-unang ginawa ko ay, set ako ng rules. Bawal yung ganito, bawal yung ganyan. Meron kami number 1, kailangan nakalagay sila. Number 2, nakalagay sila. Nung una, hindi pa nila yan nakukuha. Pero, ulit-ulit mo siya. Kailangan ulit-ulitin mo yun. Everyday, kahit sa isang araw, siguro makasampung ulit ka. Kailangan yun. Kasi sa next day, medyo okay na yun. Hanggang mag-Friday, ayun, iba na. Iba na yung behavior nila. Kapag kapag tapos na yung time nila to play, sabihin ko na lang, okay, kinder, number 1, punta na yun sa upuan nila, tapos yun na, magnanap na sila. Kasi meron silang 10 minutes nap time. Pagkatapos ng play or bago mag-play, may 10 minutes nap time talaga ang kinder. So, yun yung na-notice ko na kanilang behavior na nagbago dahil sa pagsaset ng rules. Tapos, kasunod din yan, meron din, pag sinabi kong, pag tapos ng gumawa, nung una, kahit binigyan mo ng instruction, hindi pa rin yan. Basta na lang ilalagay sa yung gawa. Meron pa niya, nasa mukha mo naman, tapos na, ganon. Pero, kauulit ng kauulit, yung halimbawa, may ganong bata, ay, hindi pwede yung ganyan. Balik lahat sa upuan. O, paano ang tamang pagpapasa? Hanggat hindi nila nakukuha, uulit-ulitin mo sa kanila. Kasi hindi naman yan sila robot na pag binigyan mo ng instruction, kuha agad. At hindi ka dapat magalit doon. Kasi bata yun na natututo pa lang. Kasi nalilimutan nila yun Pag sinabing, ipasa na ang papel. Syempre yung mga bata, ay, uuwi na. Takbon-takbo na yan sa'yo. Limot nila, may rules na pala. Kaya kailangan mo laging i-remind kahit ilang beses kang mag-remind. Hanggat hindi nila nakukuha ng maayos, sakala. Yun yung strategy ko sa kanila. At sa 2 weeks na yun, kapag sinabi ko magpapasa na ng papel, line up yan, isa-isa. Tapos pagkatapos magpasa ng papel, uupo lang muna. At kapag sinabi kong time na nila, pwede na silang maglaro. Yun, saka pa lang sila maglalaro. At pagkatapos maglaro, pag sinabi ko number 1, punta na sa upuan nila. Yun yung number 1.
So, yun yung changes sa kanilang behavior. Dahil yun sa pagsaset ng rules and standards sa classroom. Kasi napaka-importante nun. Kahit sa, hindi lang sa classroom sa activity, ganyan. Lalo na sa group activity, may instruction. Palagi may instruction. Kapag halimbawa may gagawin, paper and pencil man yan, may instruction. Board work man yan, may instruction. Palagi may instruction. At dun mo makikita na nag-change yung kanilang behavior. So, yun. Yes. Thank you po. Ma'am, for the last question po, what advice would you give to future teachers like us in handling learner differentiation in the future? Okay, ang mabibigay ko lang na advice sa inyo bilang kayo student. Students pa lang, ang mabibigay ko sa inyong instruction ay, ngayon pa lang, aral kayo. At saka, yung more on sa technology, kailangan kayo ay advance or nakaka-follow talaga kayo. Kasi, sa time ninyo na kayo na magtuturo, iba na sa time namin yun. Kasi yung technology nag-evolve. At dapat, laging nagbabago, di ba? At bilang future educator, kailangan kayo ay maka-adapt sa changes lagi. Hindi laging traditional. Yung traditional, ginagamit yan. Kasi, syempre, iba't ibang strategies. Pero, ang ma-advise ko talaga sa inyo ay, laging, bilang estudyante pa lang, mag-observe, mag-aral, at kapag naman yung doon na kayo sa pagiging guro, siguro ay patience din. Pag-aralan nyo na mahaba ang pasensya at meron kayong laging pagmamahal sa bahay. Kasi once na maging guro kayo, hindi yung sarili nyo yung guro. Hindi laging, kasi guro ako, kasi ganito, hindi. Kasi makikita, yung ginagawa nyo, laging isipin nyo, makikita to ng mga bata. Ginagawa ko to para sa mga bata. Lahat ng efforts, lahat ng mga nasa isip nyo, ang iisipin nyo palagi ay, gagawin ko to para sa mga bata. Kasi kapag yun ang mindset nyo na, gagawin ko to para sa mga estudyante ko, para sa mga bata, hindi nyo doon mapipil na, parang, ay, overwork naman ako. Ay, ganito, ganyan. Kasi marami talagang gawa sa DepEd. So, kung ang pagmamahal niyo sa bata ay talagang genuine, hindi niyo mapipil na nakakapal. Mahalin niyo lang yung ginagawa niyo. Ngayon pa lang, tanong niyo sa sarili niyo, gusto ko ba talagang maging guro? Kailangan niyo may self-realization kayo na kaya ko ba yung ganitong sitwasyon? Kaya ko bang i-handle? At bilang isang guro, hindi mo dapat questionin, kaya ko bang gawin? Dapat kaya mo laging gawin. At saka nga, syempre, yung mga performance natin is hindi lang laging pwede na to, okay na to, hindi. Always, mag-ano tayo sa expectation ng society sa atin. At ang pagiging guro ay hindi lang sa loob ng classroom dahil education is 24/7. Yun lang. Thank you po. Thank you. Sana may natutunan kayo sa akin. Yes, marami po. Marami pa kayong matututunan. Marami kayong ma-interview yung guro. Marami silang ibang masasabi sa inyo. Hindi ko nasabi. I-collect nyo lahat yun. Kasi lahat naman ng guro na makakausap nyo, ma-interview nyo, mag-i-speak sila from their experiences. So, yun. And good luck sa inyo. Sana may natutunan kayo. Thank you very much po talaga. In this video, let me share a very special experience my group mates and I when we interview Ma'am Grace, a kind and inspiring teacher. When we met Ma'am Grace, I and my group mates feel a little bit nervous and also at the same time excited. She opened the door and welcomed us to her home with kind words and friendly smile. We felt calm and happy. We knew right away that talking to her would be special, inspiring, and also memorable. During our interview, she didn't think twice about sharing many fun and smart ideas about teaching. And the one thing we remember was giving a example about a classroom activities where student brought a banana. Let me share that example she gave us. One student, banana, considered it is a fruit, while other it is a vegetable. So one student said, that is not a vegetable, it is a fruit.
Then Mom Grace stayed calm and didn't say anyone was wrong. She said both answers were okay because we all know that people see things differently depending on where they came from. Well, totoo nga na ang saging or banana ay tinuturing nilang prutas, while other it is aged vegetable kasi inuulam na nila, di ba? So, that example made us realize how important it is to accept each other's ideas and backgrounds. She told us how she started her students' day with fun and creative activities. Her ways of teaching were full of care, creativity, and kindness. We learned that being a teacher isn't just about giving lesson. It is about making students feel welcome, safe, and excited to learn. We laughed, listened, and felt inspired. In the end, Mom Grace didn't just give us teaching tips. She gave us encouragement and made us believe that we can become great future-ready teachers too. So, in conclusion, our time with Mom Grace was truly inspiring and enriching. Through her stories, strategies, and sincere guidance, we gain a deeper understanding of the teaching profession, not just a career, but as a calling filled with heart, empathy, and lifelong impact. What stood out most was how she embraced the uniqueness of every learner. Her example about the banana, a seemingly simple classroom moment, taught us the value of respecting diverse perspective and creating a space where every student feels seen and accepted. So this ties directly into the effectiveness of differentiated instruction, which Mom Grace exemplified beautifully. By adapting her approach based on her students' backgrounds, needs, and ways of thinking, she demonstrates how tailoring strategies can foster inclusivity, boost engagement, and support meaningful learning. So, differentiated instruction is not about doing more work, it's about doing the right kind of work for every student. As a future educators, we are now more inspired than ever to adopt this mindset and use it to nurture classroom filled with respect, creativity, and compassion. So, the wisdom we receive from Mom Grace will stay with us as we step forward on our journey to become educator who make a long-lasting difference.